Hi, happy 6th anniversary, Captain. Hi, iba nyo. Grabe. From HLG, ha? Thank you for support. Di ba? Captain Magic. Hello Captain fans! So narinig niyo si Mami Min ha. Although matagal na ito, nire-reaffirm lang natin at nire-reconfirm ang Captain Panatag. So ito na nga ha, halatado mga kasambreros ang Captain dito kasi si Ma'am Catherine ay nag-post ng kanyang pictures mga kasambreros no, na nag-gym. Tapos kasama niya dito si Sir Coach Mauro mga kasambreros. Which is isa lang sila ng coach mga kasambreros ha. So nakakahalata mga kasambreros kasi nung time nandito si Sir Alden, di ba, never siya nagpo-post ng mga kung paano nag-gym siya and nag-workout mga kasambreros. Pero ito ngayon na kung wala si Sir Alden ay nag-post siya, di ba? Bakit parang tinataon lang ba niya o talagang sinasadya or coincidence lang ba and so on. So kasama niya dito si Snowy mga kasambreros na kanyang aso no. Rise and Grind ang nasa likod niya mga kasambreros. So correct me if I'm wrong, parang nasa bahay lang niya post sa Sir Alden nag-post na siya mga kasambreros. So magpapagaan sila kasi si ay di ba siya coach din ni tapos kasama si Sir Alden na magkasama si na Coach Mauro, tapos nag-post si Ma'am Catherine na magkasama rin sila, ay baka mapag-aarataan niya talaga kapag andito si Sir Alden mga kasus. Kaya ito masabi mo bakit ano nangyari no, bakit sinasadya ba ito ni Ma'am Catherine o sadyang halatado na talaga kasambreros. Pero kayo po no, talagang tayo ay team Panatag po no. And nagpapasalamat tayo kay Mami Min na siya po ay suportado ang Captain Fans Club mga kasambreros. So matibay daw no, kasi from Hello Love Goodbye hanggang ngayon. Tong time na to, ito pa yung time na nilinaw din niya yung issue na wag magpapaniwala sa fake news kasi kasagsagan din ito dati ng pag-post niya si Sir Gian Gaza na sina Mayor Mark Alcala no, and nagkabalikan sina Ma'am Catherine at Sir DJ. So ito pa yung kasagsagan nun no, kasama si Tita Long Gumatay. So yun, pero kinat ko na lang po mga kasambreros. Sabi ni Mami dito, huwag tayo magpapaniwala sa fake news no, sabing ganun ni Mami Min. Kasi nga sobrang kasagsagan dati ng pag-post at saka sikat na trending ni Sir Gian Gaza na nagkabalikan ng Kathnel, tapos may pa-flowers pa no, nung time yun ng December yata yun kasi Christmas party ng sa MOA mga kasambreros. So pero team Panatag tayo. And then ito, congrats kay Sir Alden ha, kasi he was featured na naman sa People Asia, sa magazine nila mga kasos, People Asia Stargate no. Alam ko part pa ito ng kanyang dati sa interview, pero isa siya sa mga na-feature mga kasambreros dito na tao. Kasama sina yung iba hindi ko na nilagay dito, pero kasama sina magkakasabay sina Senator Tito Soto, sina Bam Aquino, Joshua Bingkang, marami silang mga kasambreros no, pero ang kilala ko dito is sina Senator Bam Aquino at saka si Senator Tito Soto sa People Asia. Grabe no, kahanay niya yung mga batikan na sa politika. Batikan na sa mga fields na mga kasambreros, grabe. And siya siguro yung pinakabata na na-feature dito mga kasambreros sa batch na ito ha. Sabi niya dito is Alden Richards, hello love perhaps. ang kulit ng kanilang caption mga kasambreros. So kahapon ito na post no, congratulations kay Sir Alden Richards. Natin ang People Asia mga kasambreros ay isang luxury at saka People Magazine mga kasambreros na nag-feature ng mga sikat at saka mga accomplished na mga tao sa society. So yun po mga kasambreros ha. And then ito, Sir Alden ay nag-post na kahapon no, marami na siya back to mapaposting ng Instagram story. Siguro tapos na yung kanilang kaya nakakapag-lilo na si Sir Alden.
So nag-post siya dito ng parang hindi ko alam kung canvas ba ito, na ano na parang din drawing lang siya mga customers. And then ito ay kuha pa itong nagbabike siya mga customers na naka white, no? Tapos kulay puti na kulnago ang kanyang dala. So malalaman mo talaga na nasa ibang bansa, no? Kasi yung mga pine trees ba ito. Pumunta sa Universal Studios sa Hollywood mga kasombraros na moments like this. Tapos parang may pinanood yata sila na pelikula, hindi ko alam, parang Pets, something like that. And then syempre kumain ng burger ang inyong Pops Alden. Nakakatakam naman tong burger na ito. Ang 2 patty, 3 patty yata ito at saka Coke mga kasombraros, no? So yun po, no, talaga nakakagala na si Sir Alden. So papasalamat tayo at free na siya mga kasombraros and mga Cathdinatics. And then ito, so ang Conchas, ayan, nag-post, no, ng kanilang menu kahapon, Conchas Garden Cafe. So kung malapit po kayo sa mga branches nila, ay pwede po kayong pumunta mga kasombraros, no? Conchas Garden Cafe, home is where your story begins. So maraming delicacy. So silang siya. Pero sulit na sulit ito mga kasombraros, ha. Akala mo talaga nakapunta doon, no? Pero yun po mga kasombraros, no, kung gusto niyo ng mga pang breakfast, pang lunch, pang dinner, no, meron sila, may mga dessert, no? And tawag dito, maraming soup, and then basta, no, all in one naman mga kasombraros. Lalo si Sir Alden ay talagang mapili at saka maano sa pagkain talaga, no, si Sir Alden mga kasombraros. So, and then ito, ang kukulit ng mga netizens na ito kasi ginawa nilang katatawanan tong gupit ni Daniel Padilla na parang si Papa tsaka si Ma'am Catherine, si Jake Zyrus na si Charis Pempenko nga dati mga kasombraros, no? Ang kukulit ng mga to, parang kamukado nila si pati si Ma'am Catherine dinamay pa dito nung time ito ng Lobo ba yun? Na si Ma'am Angel Locsin yung kanyang kasamahan ng kasombraros. So, yun po, no? Hayaan natin sila ang kukulit. And then ito, last item natin ito mga kasombraros sa vlog na ito, ha? Pero abang kayo kasi marami tayong updates ngayon. Parang pinartner nila. Imbis na si Sir Alden yung si Sergio sa Marimar. Si si Ma'am Catherine daw, si Marimar mga kasombrero. Si Sir Alden daw, si Sir James Reid daw ang Sergio at saka si Ma'am Catherine ang ginawa yung Catherine nga, no? James na tambalan ng gusto ng mga tao. So pero tayo po ay panatag na Kath din mga kasombraros. Talagang pinost lang na ito ng isang Kath James na supporter or fan mga kasombraros. Alright, so yun lang actually sa ating Cathdin items, ha. Pero abang pa kayo kasi marami tayong updates for today. June 21, 2025 ang ating petsa, and today is Saturday mga kasombraros. So piyesta sa amin pero normal day lang. Birthday nga dito sa amin, parang normal lang, no? Kakatay lang ng isang maliit na manok at saka magpapasalamat parati sa Panginoon, no? Kada kain, every single night, every single day, ay nagpapasalamat tayo sa Diyos, ganun. Nag-share talaga, no? So ito na po yung Word of God, and thank you so much po mga kasombraros. At para po sa ating Word of God ay sobrang the best po nito mga kasombraros. Ang title po natin, Mag-aani rin tayo, Galatians 6:9-10. So let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Verse 10, therefore, whenever we have the opportunity, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith. So ito mga kasombraros ay isang surefire, isang assurance na naman ng ating Panginoon na siya po ay mapagkakatiwalaan na tayo po ay mag-ani sa kanyang tamang panahon at takdang panahon mga kasombraros. So hindi natin ito sasabi na kunwari tumulong tayo, mag-expect agad tayo ng return or ng balik ng utang ng loob sa taong tinulungan natin or sa taong ginawa natin na mabuti mga kasombraros. Kasi nga this is also a reminder mga kasombraros na what we sow, what we plant will also
aanihin din natin mga kasembreros. What we sow, we will reap. No, what we plant, we will harvest mga kasembreros. So Galatians 9, 6, 9 to 10 is about the encouragement to persevere in doing good deeds without becoming weary, as these actions will ultimately bring blessings to others and honor to God. So ito mga kasembreros ay isang reminder sa atin, no? Isang paalala na ang lahat po ng ating labor, ang lahat ng ating pagpapagal, ang lahat po ng ating pagpupursige, ang ating pagtitiyaga, ang ating pasensya at ang ating kasipagan, especially doing good mga kasembreros, lalong-lalo na sa ating mga kapatiran sa church, yung mga kapatiran natin at kapwa mananampalataya. So yun po yun mga kasembreros, kasi pinapalakas mo yung isang warrior, ang isang sundalo, ang isang military, ang isang anak ng Diyos sa kanyang gawain or sa kanyang buhay. Kapag tayo po ay tumutulong sa isang mananampalataya mga kasembreros, ay para na natin sasabi na continue what you're doing, be strong, kasi tutulungan kita sa pagpapalago at pag-advance mo ng kingdom at pag-share pa ng kingdom ng salita ng Diyos mga kasembreros and ng gospel. So si Apostle Paul dito sa chapter 6 ng Galatians ay sumusulat ng mga churches or sa mga churches sa Galatia, encouraging them to continue doing good and not grow weary in doing so. Huwag tayo mapagod, no? Pwede tayo mapagod physically, pero hindi tayo hihinto mga kasembreros. Hindi po tayo titigil sapagkat ito po ang ating calling Ang relasyon, ang ating ang pagpili sa atin ng Diyos bilang mga anak niya ay hanggang libingan, habang kabaong. Actually hanggang kabilang buhay po yan mga kasembreros, kasi kapag tayo mamatay na ay ang Diyos natin ay ating makakasama. So kung ang relasyon natin, kung ang paggawa na mabuti ay dito lang sa mundong ito, ang reward nun mga kasembreros, no, kahit na dito naman sa mundong ito ay binibigyan din tayo ng reward ng Panginoon, no. He lets us experience His goodness, no, His presence, His peace, His love, His joy, His happiness, His blessedness, His mercy, His forgiveness and grace mga kasembreros. So lalong-lalo po talaga yung kanyang pag-ibig mga kasembreros, and He also uses people sa ating pamilya, mga tao sa ating paligid, sa ating katrabaho, kapatid, magulang, anak, asawa, na madama yung pag-ibig niya mga kasembreros, because God is love. So yung eksena sa pagsusulat dito ni Apostle Paul ay isa sa mga attendees dito ay si Lydia, no, na isang mayamang businesswoman. So isa po siyang negosyante mga kasembreros na nagbukas ng kanyang tahanan para sa pamananampalataya ni Kristo mga kasembreros. So sa present generation, kumaga pa sa bahay ni ganito nag-Bible study, sa bahay ni ganito nagkaroon ng prayer meeting for example. So ganun mga kasembreros. So yung mga nagpapatuloy ng mga mananampalataya mga kasembreros, lalo na mga kapatiran sa church pag may occasion for example, no, Bible study tayo kay sister ganito, Bible study tayo kay brother ganito sa bahay ni ganito, no. So tapos ikaw na nagpatuloy, yung blessing nun mga kasembreros ay matindi, no. And only God knows mga kasembreros kung kailan at anong petsa, anong panahon mga kasembreros. Only we need to be faithful at manatiling masipag sa paggawa ng mabuti at pagtulong mga kasembreros habang tayo po ay nag-aantay ng reward na itinakda ng Panginoon para sa atin. Ang Diyos natin hindi siya unfair na Diyos. As a matter of fact, He is the Father, He is the author, He is the eternal and forever source, no? Siya ang pinanggagalingan ng fairness, patas pa. Kapag kunwari, di ba, yung kuya mo or yung magulang mo for example, no, pag inutusan ka, tapos sabi bibigyan ka ng ganito pala, bibigyan ka ng ganito, bibigyan ka ng ganito, pag natapos mo na wala naman pala. So ang Diyos po natin hindi po siya ganun mga kasembreros, hindi siya sinungaling na pag sinabi niya mga kasembreros, it will come to pass, it will happen mga kasembreros kapag siya ang nangako. So surefire po yan, okay? Wala siyang hindi siya balimbing mga kasembreros at hindi siya unfair na Diyos. The atmosphere is one of warmth and camaraderie as the believers share stories of their struggles and victories in living out their faith in a world that often opposes them. So ito yung eksena, no, na parang pag yung family of believers, kapag yung mga magkaka-church, no, yung mga magkakapatiran sa church mga kasembreros ay nagtitipon-tipon, talagang nandun yung pagsishare ng struggles mo, yung problema mo,
share mo para mapag-pray ka ng kapatiran. So ganun mga kasombrero. So openness. So as Paul reads aloud from his letter, his voice resonates with the passion and conviction, urging his listeners to not give up in doing good deeds and to seize every opportunity to help others, especially fellow believers. So yun no, si Apostle Paul ay nag-encourage na huwag tayo mapagod. Minsan parang sabi mo parang Lord, tinawag ba talaga ako? Nagkakaroon tayo ng doubts, no? Nagkakaroon tayo ng questions sa ating sarili, sa mga taong nakapaligid sa atin, and sometimes makakaranas ka ng disappointments, na makikita mo si ganito, makikita mo si ganyan, na parang kapatiran mo sa church. Pero tingnan natin mga kasombraros at consider natin parati na yung ating pinaglilingkuran, ang ating amo, ang ating bossing, ang ating presidente, ang ating CEO ay ang Diyos natin sa langit. So, kung may mga kapatiran tayo na nagbabackslide, no, at umalis sa church for example, ay ipanalangin pa natin sila na manumbalik at makilala nila ulit ang Panginoon mga kasombreros. And sa panalangin na yan, sometimes God will give them circumstances, happenings and events mga kasombreros na magpapanumbalik sa kanila, and sometimes gagamit siya ng tao. Iba-iba yung paraan ng Panginoon mga kasombreros para panumbalikin ang isang mananampalataya na tumalikod sa Kanya. And dito nga ay maniwala tayo ng divine timing. Kaya ang divine timing ng Panginoon mga kasamaras ay it plays a crucial role in the Christian journey. Kasi hina-highlight nito yung sa promise ng Panginoon na yung harvest, yung ani natin, or kung tayo mag-ani mga kasamaras ay nag-aantay lamang kapag hindi tayo susuko. May mga times na, di ba, parang sa isang competition, sa isang pagtakbo for example, may finish line. So yung mga taong tumitigil sa gitna ng takbo, di ba hindi sila makakaabot sa finish line. So ganun din po sa atin. Kapag tayo po ay tumigil, no, sa kalagitnaan ng ating paggawa ng mabuti or sa ating buhay, ay hindi natin matatanggap yung reward. Baka ilang hakbang na lang pala, nandiyan na yung reward ng Panginoon. So ilang gawa na lang na mabuti ay mag-aani na tayo mga kasombreros, pero hindi natin ginawa kung kaya hindi natin natanggap yung gantimpala ng Panginoon. So kung ba gaya na mention ko noong nakaraan na huwag na tumulong ka kay Maria, hindi yan sigurado na si Maria rin mismo ang babalik sa iyo ng kagandahang loob. Huwag nating hanapin yung ating sarili. So ito rin natutunan ko na huwag nating kunwari or ikaw mapagbigay, si Maria mapagbigay, so nagbigay siya kay Roberto. So kung nagbigay siya kay Roberto, huwag niyang hanapin yung kanyang sarili kay Roberto na mapagbigay, para walang expectation na mangyayari mga kasombreros. You're not expecting for any return sa good deeds or sa kabutihang ginawa mo kay Roberto. So as simple as that. So it will also eradicate or matatanggal mga kasombreros yung sense of disappointments, kasi hindi ka umasa kay Roberto, mas aasa ka sa kay Lord mga kasombreros, because He alone will give you or will give Maria the blessing or the reward that she deserves mga kasombreros in God's perfect time and His divine timing mga kasombreros. So ang panawagan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao mga kasombreros ay nag-emphasize ng inclusivity and kindness towards everyone we encounter. So kapag tayo po ay tumutulong, sometimes di ba, tumulong tayo sa lahat ng tao, pero ito meron siyang inclusivity mga kasombreros na parang gumawa tayo ng mabuti sa ibang tao, pero mas priority natin yung kapwa natin na nananampalataya, because sila yung mga warriors, sila yung mga soldiers ng Panginoon. So kung meron ka pagkain, imbis na ibigay mo sa ibang tao, nangangailangan din yung kapwa mo kapatiran sa church, so mas uunahin mo sila, because mas sila yung priority ng Panginoon, kasi nga sila yung nagtatrabaho sa kingdom ng Panginoon. Sila nagsishare ng gospel, nagsishare ng word of God, no, ganon mga kasombreros. So furthermore, the importance of supporting fellow believers is underscored in the directive to show special care to those within the family of believers. So same goes with the verse na John 13:34-35. Ni-emphasize nito yung utos na mahalin natin yung ating kapwa mananampalataya, yung kapwa disipulo, yung kapwa ka-church mga kasombreros, as we love ourselves mga kasombreros, defining characteristic of discipleship. So
yun, no? Yung ating final thoughts dito mga customers ay talagang wag tayong mapagod, no? Na gumawa ng mabuti kasi ang Diyos po natin ay hindi bulag, hindi unfair. As a matter of fact, ay nakita niya lahat ng mabuti, masama na gawa natin ay alam na alam niya. So, mag-aani rin tayo sa tamang takdang panahon ng Panginoon. Only trust the process of God, mga kasembreros. Alright? Sin lamang po in the meantime, ha? Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga stars, and paalam po. I love you.